Sa ating pong huling awiting spiritual, usan po natin ang muli ating mga hymnal book sa page 364, The Old-Fashioned Way, page 364. Page 364, The Old-Fashioned Way. They call me old-fashioned because I believe that the Bible is God's holy word. The Old-Fashioned Way, sing. They call me old-fashioned because I believe that the Bible is God's holy word. That Jesus who lived among men long ago is divine and the Christ of God. My sin was old-fashioned, my guilt was old-fashioned, God's love was old-fashioned, I know. And the way I was saved was the old-fashioned way, through the blood that makes whiter than snow. Old-fashioned because I believe and accept only what has been spoken from heaven. Old-fashioned because at the cross I was saved. At the cross had my sins forgiven. My sin was old-fashioned, my guilt was old-fashioned, God's love was old-fashioned, I know. And the way I was saved was the old-fashioned way, through the blood that makes whiter than snow. Old-fashioned because I am bound to do right, to walk in the straight narrow way. Because I have given my whole life to God, old-fashioned because I pray. My sin was old-fashioned, my guilt was old-fashioned, God's love was old-fashioned, I know. And the way I was saved was the old-fashioned way, through the blood that makes whiter than snow. Last stanza. Old-fashioned because I am looking above to Jesus, my glorified Lord. Because I believe He is coming again, fulfilling His holy word. My sin was old-fashioned, my guilt was old-fashioned, God's love was old-fashioned, I know. And the way I was saved was the old-fashioned way, through the blood that makes whiter than snow. Amen. Sa ating pong pang-umagang pag-aaral, at tawagin po natin ang ating unang mangaral, si Brother Roger Blasco. At mga pagpalang umaga sa lahat mga kapatid. Sa ating pong pagsisimula ay buksan po natin ang ating mga Bible sa
Matthew chapter 26 sa verse 41 po. So itutuloy po natin yung ating naging mensahe last Sunday po. Ito po yung part 2. Matthew chapter 26 verse 41 po. Kung inyo na pong nakita, ito po ang sinasabi sa English King James Version. Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Sa Tagalog, kayo'y mga puyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Ang title po ng ating mahalagang pag-aaral ngayong umaga ay Recognizing and Resisting Sin. Ito po yung part 2. So sa part 2 po, watch and pray. Yun po ang ating pinaka-team, pinaka-topic. Bago po tayo magsimula ay tayo po ay manalangin mga kapatid. Humingi po tayo ng gabay sa ating Panginoon. Aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat, makapangyarihan sa lahat, aming soberanong Diyos, aming Ama na nasa langit. Maraming pong salamat muli sa pagkakataon po na inyong ibinigay sa amin upang kami po ay magkasama-sama dito sa dakong ito, upang kayo po ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Aming Diyos na aming pong dalangin, kayo pong umaga, nawa po ay ihanda niyo po ang puso at isipan ng bawat isa. Kami po inyong turuan sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu upang aming maunawaan ang inyong pong mensahe sa amin ngayong umaga. Aming Diyos, amin din pong inaalala ang 1 linggo pong nagdaan sa aming mga buhay. Maraming pong salamat sa inyong pag-preserve po sa amin, sa inyong pag-iingat, sa inyong pong paggabay. At kami po ay nakaraos sa 1 linggo nagdaan. Maraming pong salamat sa mga pagpo-provide niyo po ng aming mga pangangailangan physically, materially, at gayon din po spiritually aming Diyos. Maraming pong salamat. Tunay po na kaibuti po ninyo sa inyong mga anak. Aming Diyos, amin din po inaalala ang aming mga nagawang kasalanan. Kami po ay humihingi ng kapatawaran. Linisin niyo po kami sa pamamagitan ng banal na dugo po ng aming Panginoong Hesus. At palagi niyo po kaming tulungan na mapagtagumpayan po namin ang aming mga laman, ang mga tukso ng kaaway, aming Diyos. Tulungan niyo po kami palagi. Aming Diyos, ngayong pong umaga, nawa po ay maging pagpapala po ang inyong mensahe sa amin. Kami ay maging handa upang ibahagi din ito sa iba, maging equip kami, aming Diyos. At amin ding lubusang makilala, aming Diyos, sa aming mga sarili. At kami ay matulungan ng inyong mga salita upang kami ay magtagumpay laban sa mga tukso, temptation ng kaaway, aming Diyos. Hindi po, maraming salamat sa pagkakataon pong ito, aming Diyos. Gabayan niyo po ang bawat isa. Kayo po ang manguna sa amin. Kayo po ang maitaas, mapasalamatan, aming Diyos. Ito po aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. So ito po mga kapatid ay yung part 2 ng Recognizing and Resisting Sin. So watch and pray po yung ating focus ngayon. So last week po, last Sunday, ang naging focus po natin ay yung doon sa the spirit indeed is willing but the flesh is weak. Ano po? So ating tiningnan doon sa point 1, yung allurements and temptation. So nakita po natin yung pagkakaiba ng dalawang yon, ano po? So recognize the allurements. Kumbaga napagtanto natin doon na most of the time po tayo mga mananampalataya, we innocently enjoyed yung mga worldly pleasure, ano po? Kasi nga ay nabulag tayo ng allurements. We fail to recognize yung temptation po that leads to sin. So yun po ating natalakay last Sunday po. Yung mga allurements, pag tiningnan natin, mukha namang walang masama pag ginawa. Pero yan po ay yung mga pakana o gawa ng kaaway. And then, doon sa point 2, last Sunday po, ay nagbigay tayo ng perfect example, doon sa allurements that leads to temptation. And then lead
to sin. So yun po yung sa Genesis, ano po, yung forbidden fruit. So nakita ni Eva na magandang sa mata, baka makakapagpapanta sa tao. So allurements, ano po, yun yung example. Mukha namang makakabuti sa iyo, pero ang hindi niya doon nakita na siya ay susuway sa Diyos. Ano po? Ganun din sa atin. Sa ating panahon ngayon bilang mga mananampalataya, kung tayo may mga sitwasyon na ma-encounter na ganun, maaring mabulag din tayo ng allurements o yung mga mukhang positive ang ating makukuha, pero it will lead to sin naman. And then dun sa point 3, dun sa last Sunday natin tinalakay, ay yung the temptation of Jesus. So dito natunghayan natin mga kapatid, last Sunday, kung paano na pagtagumpayan ng Panginoong Jesus ang mga temptation ni Satanas. Kahit pa napakadaming allurements ang ipinakita sa kanya. So nakita natin na nag-quote ang Panginoon sa scriptures upang i-rebuke si Satan, si Satanas. Kaya sabi nga natin ay napakahalaga na tayo ay nag-aaral, nagbabasa, nagbubulay-bulay, day and night. Kasi nga, sabi nga ng Biblia, yan ang delight ng isang blessed man. Word of God, meditating day and night. Dun yun sa Psalm chapter 1, verses 1 and 2. Babasahin nga natin yun. Yan. Psalm chapter 1. Psalm 1, 1 and 2. Yan. Blessed is the man who walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Yan. Verse 2, ito yung sinasabi natin. But his delight is in the law of the Lord, and in his law do he meditate day and night. So, makakatulong sa atin yan, upang ating ma-discern, ating ma-recognize yung mga temptation ng kaaway. Again, ang title ng ating mahalagang pag-aaral ay Recognizing and Resisting Sin. So, last part, dun sa part 1, nag-focus po tayo dun sa recognizing the allurements and temptation of sin. Yan. So, at na-recognize nga na nakita natin doon yung sa ating teksto na the spirit indeed is willing but the flesh is weak. Yan, sabi sa ating teksto. And then sa context ng ating teksto ay idagdag ko lang, nakita din natin si Peter, si James at si John, mga disciples ng Panginoong Jesus na kanyang pinili para siya isamahan dun sa Gethsemane, Garden of Gethsemane, para siya manalangin. Nakita natin doon na nag-manifest yung kanilang weakness, which is the flesh, nakatulog sila. Yan. And that is also the same with us, same din tayo ng weakness. Yun din ang weakness natin, yung flesh. Ayan. Ang kaibahan nga lang sa tunay na mananampalataya, compare sa mga unbeliever, sa mga reprobates, we see the flesh as our weakness. Sa kanila naman, yung flesh sa kanila, nakikita nila yun as pleasure. So, kung ang tingin na natin sa flesh ay weakness, so talagang masasabi natin na nakaranas nga tayo ng kapanganakang muli. Hindi na tayo nagkakaroon ng pleasure dapat sa mga ganyang worldly pleasures. So ngayon, dito sa part 2, mag-focus naman tayo sa resisting. How can we resist temptation? Yan. Sabi nga sa ating teksto, kayo'y mga puyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Watch and pray that ye enter not into temptation. So ito, sinabi nga ito ng ating Panginoong Jesus matapos na makita niya na nakatulog yung tatlo. So, papaano maiwasan yung mga tayo mag-fall sa temptation? So sabi na ating Panginoon, ito yung ating duty bilang mga tagasunod, disciples, mga mananampalataya. Watch and pray. Ayan, so yun yung ating topic ngayon. So, tuloy na tayo sa point number 1, unang punto. Ayon sa ating teksto, ang sabi dyan, be watchful.
Ano, be watchful mga kapatid. Guard against temptation. So ano bang ibig sabihin ng be watchful? Ano? So it means ano, stay alert mga kapatid to the enemy's schemes. Kumbaga sa mga allurements, kumbaga yung mga schemes ng mga pakana ng kaaway, stay alert, be watchful. Yan. So basahin natin yung 1 Peter. Ito binasa na rin natin to last Sunday para lang makita natin yung paalala sa atin, pinaalalahan tayo dito ni Apostol Pedro, 1 Peter chapter 5. Kasi ang kaaway ay parang leon yan, So basahin natin yung ulit yun. 1 Peter chapter 5 sa verse 8. Yan, sabi dito, be sober, yan, be vigilant. Yan, so be watchful, stay alert. Be vigilant. Bakit? Because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Ayan. So the devil constantly seek opportunities to exploit our weakness. Kasi nga, yan yung flesh ang ating weakness. So, nakaabang yan. Ang kaaway sa atin palagi. So, syempre, ang kailangan nga natin gawin, we recognize our own weakness. So, syempre, ano bang ating weakness? Una-una, yung ating puso. Yan. Kung tayo magdedesisyon, kung tayo magbibigay ng magde-decide sa isang sitwasyon, ating i-consider lagi yung ating weakness. So, ang ating puso, kasi sabi sa Jeremiah 17 verse 9, kung ating babasahin yun, Jeremiah 17 verse 9, ang puso ay mandarayan, deceitful above all things. So, ito sabi, Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is deceitful above all things. Ano pa? And desperately wicked. Who can know it? So, baka mamaya ay dinadaya ka na pala ng puso mo. So, hindi mo kinonsider kung ano ang mga turo at prinsipyo ng Biblia patungkol dun sa isang bagay na kailangan mong pagdesisyonan. So, nag-rely ka sa iyong sarili. Yun naman pala, dinadaya ka na ng iyong puso. Yan. So, understanding our weakness, our vulnerabilities, yung ganun. Ating kahinaan, it will help us to stay on guard. Lagi natin i-consider yun, mga kapatid, na pag tayo ay nag-decide sa atin lamang sarili, ay maaring dayain tayo ng ating puso. Yan. Sabi pa nga natin, lagi din natin ito sinasabi, yung puso ay factory ng kasalanan. Kung saan makikita yun, basahin natin yun, kung bakit natin sinasabi na ang puso ay factory ng kasalanan. Sa Mark, mga kapatid, yan. Mark chapter 7. Ating i-recognize ito, kasi ito ating weakness. Mark chapter 7, sa verse 21 hanggang 23. Babasahin natin. Verse 21, Mark chapter 7, verse 21. So itong sabi, for from within, out of the heart of men, yan, sa puso ng mga tao, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. 23. All these evil things comes from within and defile the man. So, yan yung nakaka-defile sa tao. Kasi nga yan yung ating weakness. Yan. So, kaya dapat mga kapatid, lagi tayong meron tinatawag yung dinediscern natin yung mga ganong times, mga pagkakataon na tayo ay kumbaga napapalagay tayo sa isang sitwasyon na kailangan nating mag-decide. Ano ba yung panahon na natin ngayon? Discern the times. Tayo naniniwala, tayo ay nasa mga
Tayo nasa perilous times na, ano, sa end times. So alam natin na yung mga people around us, lalo na yung mga unbeliever, ano na yan, talagang ungodly na yung kanilang mga decision making. Bagamat pag naialok sa'yo, parang sasabihin sa'yo dito, for example, kikita tayo dito ng malaki. Mukha naman legal, may mga papeles. Pero hindi natin alam, nagiging, legal, pero nagkakaroon tayo ng tinatawag na the love of money, ating alalahanin. Kasi, ang mga tao ngayon, kung i-observe natin, talagang, ungodly na sila. Basahin nga natin yun, mga kapatid, sa 2 Timothy chapter 3. Kasi tayo naniniwala, tayo ay nasa end times na. So, ating i-discern yung mga taong nakapaligid din sa atin, baka mamaya tayo ay nagtitiwalang maigi, pala ay it will lead us to sin, 2 Timothy chapter 3 sa verse 1 hanggang 5. Yan, so basahin natin. This know also that in the last days, so ito yan, in time, sa panahon natin, perilous times shall come. And datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Bakit kaya? Verse 2. For men shall be lovers of their own selves. Ayan na. Covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. 3, verse 3, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good. Talagang puro masasama, sa perilous times talaga. Verse 4, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Verse 5, having a form of godliness. So, ito yung mga nakiki-Christian, nakiki-baptist. Having a form of godliness, but denying the power thereof. Yan. So, ano kailangan gawin? Kaya nga dapat dinediscern natin yan. From such, turn away. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Yan, yung mga akala mo ay mga banal, mga nakiki-Christian, nakiki-born again din daw. Makikita mo pa, example, ay deacon pa naman, makita mo yung nasa birthday, nasayaw pa, lasing na. So, yan, so from such, turn away, so delikado yung mga ganun, pero pag Sunday, makikita mo, puti, ganda ng bihis, having a form of godliness. Yan. So, ingat tayo sa mga ganun. Ating i-discern yun. So, hindi dapat yan lapitan, lumayo ka rin naman sa mga ito. So, yan yung ating, point number 1 na mga kapatid. Be watchful. Una, tingnan mo yung sarili. And then guard against temptation. Tingnan mo din yung mga tao around you. Yan, kasi ginagamit din talaga yan minsan. Instrumento yan ni Satanas, Kasi sabi sa Biblia, mga anak ng demonyo, mga anak ni Satanas yan. So gagamitin niya yan para ikaw ay akitin, So be watchful. Guard against temptation, We need to watch against the occasions of temptation, Watchfulness. Sabi nga sa ating teksto, Matthew 26:41, watch and pray. Watchfulness. Yan. Tutuloy natin. Dito naman tayo sa point number 2. Sabi din sa ating teksto, watch and then pray. So ating point number 2, pray for strength. Rely on God in times of temptation. So kung alam mong ikaw ay nandun na sa sitwasyon na yun,
na ikaw ay tinetempt, ano kailangan gawin? Kaya ko to, alam ko, tinetempt lang ako. Kaya ko na to, tatanggihan ko na to. Hindi, sabi, pray, manalangin. Pray for divine strength. Kumbaga, seek divine help in weakness. Sa mga ganung pagkakataon. Lagi nating alalahanin ng Panginoon, hindi lang sa pag tayo ay nananagana, hindi lang pagka tayo ay nalulumbay. Ganoon din sa panahon ng ating temptation. Kasi sabi nga ay sa lahat ng pagkakataon nating alalahanin ng Panginoon. Basahin natin yan sa Proverbs chapter 3. Mga kapatid, pag tayo ay alam natin na tayo ay nasa temptation, tayo manalangin. Kasi dapat lagi nating inaalala ating Panginoon, tayo manalangin. Proverbs chapter 3. Basahin natin yung verse 6. Yan, sabi dito, in all thy ways acknowledge Him. Yun. And He shall direct thy paths. Kung tayo natetempt, hindi na natin alam kung ano ba ang gagawin. So, acknowledge natin. Tayo manalangin, pray. Manalangin tayo. And He shall direct thy paths. Yan. In all thy ways, acknowledge Him. Ay, acknowledge lagi natin ang Panginoon, Bilang tayo ay mga mananampalataya, tayo maging dependent sa ating Panginoon, lalo na in time of temptation. So sabi nga dito, prayer connect us to God's strength, kumbaga, when our flesh is weak. Yan. Sabi pa dito, it's not wise to rely on our own strength and understanding. Yun po. Kasi nga, watchfulness and prayer works together. Sabi nga. Hindi pwedeng watchful ka lang, di ang lalabas niyan, you are trusting in your own understanding and strength. Watchful ka nga lang. Napakagaling mong manita, galing mo, ano yan, iwasan niya, mga ganyan. Watchful ka. Pero dumedepende ka niya sa sarili mo. So hindi pwedeng wala yung prayer. Mag-fail tayo dun sa pag-recognize nga, kumbaga, na ating weakness. We are being wise in our own eyes. So basahin din natin ulit yung Proverbs, Simulan naman natin sa verse 5. Yan. Proverbs chapter 3 verse 5. Sabi dito, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. So, yun nga sinasabi. Kasi kung ikaw watchful ka nga, hindi ka naman nagre-rely sa Diyos. So, nagre-rely ka dyan sa iyong own understanding. Verse 6, in all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Yan. Ito, verse 7, ito pa, paalala. Watchful ka nga, napakagaling mong mag-guard, kumbaga, pero dumedepende ka sa iyong sarili. Be not wise in thine own eyes. Yan. Fear the Lord and depart from evil. So, wag tayong dumepende sa sinasabi natin pa ulit-ulit. Tayo ay nasa flesh pa, So, ang ating puso ay mandaraya. So, tayo pa rin mag-rely sa Panginoon. For example, yun na nga, nag-decide ka na, ay, kailangan ko ba itong i-go o dapat tanggihan ko ito? So, manalangin. Panginoon, ano bang kailangan ditong gawin? Kasi sa tingin ko po ay okay naman. Ipakita nyo po sa akin kung ito po ba ay makakabuti o maglilid sa kasalanan. Lagi tayo mag-rely. Kung on the spot, magkaroon tayo ng answer, yung ating prayer, good. Pero, in case na sabi natin wala pang sagot ang Panginoon, so dyan na makakatulong yung ating sinasabing dapat tayo ay wise pagdating sa Word of God. Dapat tayo familiar. So, depende ka ngayon. Ano bang sinasabi ng Biblia sa ganitong mga bagay? Dapat ba itong gawin o hindi? Yan. Kumbaga yung ating weakness, kasi pag tayo naramdaman natin na tayo weak, dahil sa ating flesh,
So, syempre, magre-relate tayo sa Panginoon. Sabi nga ni, ni Apostol Pablo, ano yun? For my strength is made perfect in weakness. So, yung kanyang, paano nangyari yun? Na yung kanyang strength ay made perfect in weakness. Kasi nga, yung strength ay hindi maggagaling na sa iyo, kundi sa Diyos. The strength will come from God. So, tutulungan ka. Kung talagang nakikita natin ang ating weakness, nakita natin for being watchful, sunod na ating kailangan gawin, syempre, magsisik na tayo ng divine help from God. So, kung yung isisik natin na strength ay manggagaling sa Diyos, ay, anong klaseng strength yun? Di, syempre, yun ay galing na sa Diyos yun eh. So, through prayer, so, bibigyan ka niya ng wisdom pagdating sa ganung mga pagkakataon. Times of temptation. Sinabi yun ni Paul, sa 2 Corinthians 12:9, yung, for my strength is made perfect in weakness. Basahin nga natin yun. Para makita natin. Pag nirecognize mo yung weakness talaga, so, lalapit ka sa Panginoon. So, hindi ka magre-rely sa iyong own understanding. Kasi delikado yun. Yan. 2 Corinthians chapter 12. Doon yun sa verse 9. Yan. Itong sabi ng ating Panginoon, nagsalita dito ating Panginoon, sinabi ito kay Paul. So, sabi, and he said unto me, my grace is sufficient for thee. For my strength, so yung sinasabi natin, pag nanalangin ka, yung strength comes from God. So, for my strength is made perfect in weakness. So, kung ang iyong weakness ay nirecognize mo, being watchful, and then nag-pray ka, hihingi ka ng strength from God. So, may hihigit pa bang strength, to overcome any temptation? Syempre, wala na. Kasi for my strength is made perfect in weakness. So, ang strength is from God. So, next ay, syempre, atin ding i-recognize, nung ang Panginoong Jesus ay nanalangin, So, example, kasi nga, watchful and prayerful, dapat nananalangin to prevent temptation, para tayo ay magtagumpay sa mga pakana o mga gawa ng kaaway. Ito, example, si Jesus nung siya ay nanalangin. Sabi nga natin, hindi tayo magre-rely sa ating sariling understanding. So ito, sinabi dito ng ating Panginoon na mangyari ang will ng Ama. Saan ba yun? Sa Matthew chapter 26, Diyan sa ating teksto, yung sa taas, yung verse 39. Matthew 26 verse 39. Yung siya ay nanalangin. Yan, 39. And he went a little further and fell on his face and prayed, saying, example, ganito manalangin na ating Panginoon, kung tayo ay may ma-encounter na mga sitwasyon na tayo ay natetempt. Oh my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou will. So, ang mangyari nawa ay yung will ng Ama. Tayo naman naniniwala na all things work together for good sa atin. Yan. So, Jesus' prayer doon sa Gethsemane, pinapakita doon na yung pagiging magre-relay tayo sa Panginoon, submission to God's will. Kumbaga, sabi diyan sa Tagalog, huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. So, ganyan dapat manalangin ang mga tunay na mananampalataya ng Panginoon. Yan. Sabi nga natin, tayo ay naniniwala dun sa Romans chapter 8, verse 28, that all things work together for good, to them that love God. Basahin nga natin yun. Yan.
Tayo manalangin, tayo mangyari ang mabuting kalooban ng Panginoon sa atin. Ano? Kung sa tingin natin parang negative, ano yan, magwo-work out yan. Yan ay ayon sa kalooban ng ating Diyos. Yan. Romans chapter 8 verse 28. Yan. Sabi dito, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Kaya tayo naniniwala na lahat yan is sa ating ikakabuti. So talagang kailangan yung tayo ay prayerful. Mangyari ang, sabi dito, huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. So yung ganun pag tayo ay mananalangin. Follow Jesus' example in prayer. Siyempre, we can pray also for deliverance. Tinuro din niya ng ating Panginoong Jesus. Pray for deliverance from evil. So, saan yun? Sa Matthew din, chapter 6. Ito pa, nagturo ang Panginoon kung paano manalangin. We can also pray for deliverance. Sa temptation. Sabi nga natin, watch and pray. So, ipag-pray natin na kung tayo ay nasa temptation, ay tayo ay i-deliver. Matthew chapter 6, sa verse 13. Ayan. Sabi dito, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever and amen. So, pansinin natin yung and lead us not into temptation, but deliver us from evil. So, pwede tayo mag-pray, na tayo ay adya sa ganung mga sitwasyon. And syempre, and lastly, pwede din nating ipag-pray, ipag-pray natin na tayo ay tulungan ng Panginoon na maging watchful. So, makakatulong yun. Watch and pray. So, yun ang sabi ng ating Panginoon. Regular prayer equips us to resist the pull and allurements of sin. So, kung tayo ay regular na nananalangin, so it will help us to resist the pull and allurements of sin. Yan. And then, tayo ay nandito na sa point number 3. So, nakita na natin yung watch and pray. So, pag yun ang ginawa natin, ang mangyayari, ma-resist natin ang temptation. So, point number 3, resist temptation. Live in obedience. So, nakita natin, mga kapatid, ang ginamit ng Panginoong Jesus, nung siya ay tinetempt ni Satan, sa Matthew chapter 4, nakita natin kung anong ginamit na weapon ng ating Panginoon. So, Word of God. Use God's Word as a weapon against temptation. Ayun yun. So, sa ating binasa dun sa last Sunday, nakita natin sa Matthew chapter 4. Yan. So, basahin natin yun. Matthew chapter 4. So, yung verse 4, basahin natin. It is written, Matthew chapter 4. Word of God, Scriptures. It is written in the Scriptures. Matthew chapter 4. But he answered and said kay Satanas, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of thy mouth, of the mouth of God. Yan. So, Scripture is a powerful tool, to combat temptation. Yan nga, natalakay na natin ito noon sa part 1 during the time na ang Panginoong Jesus ay nasa wilderness. Siya ay tinetempt ni Satan. Ang ginagamit ng ating Panginoon na weapon against Satan's temptation ay Word of God. Scriptures, it is written. So, nakita din naman natin doon na nag-quote din ng mga ng scriptures si Satan. Pero, kumbaga ang ating doon, may mga tao din talagang ganoon sa panahon natin. Magko-quote ng Bible verse. Tapos sasabihin kaya nga, example nga natin yung sa mga LGBTQ. For example, John 3:16, mahal daw lahat.
mga ganun, ano. Don't judge. Kung nakita naman natin, natalakay na natin, it is also written, ano, na judge, rightful judgment. So nakita natin, ang pwede natin gamitin weapon against temptation ay God's Word. Yan. And then, rely on the Holy Spirit for guidance. So, para ating ma-resist ang temptation, tayo ay naging watchful, tayo ay nanalangin. So, syempre, magre-rely din tayo dun sa ibinigay na tagapagpaalala sa atin, ang ating comforter, ang tutulong sa atin at gagabay bilang mga mananampalataya para tayo ay makalakad spiritually, ano. So, pag tayo nag-rely sa Holy Spirit for guidance, ay yung mga pita ng laman natin, mapapagtagumpayan natin yan. Nakasulat yan sa, tingnan natin yun, sa Galatians chapter 5 verse 16. So, una, naintindihan natin, to resist temptation, we need to live in obedience. So, syempre, walking in the Spirit. Sabi natin, to resist temptation, ang pwede natin gamiting weapon ay Word of God. And then, kailangan nating mag-rely sa guidance ng Holy Spirit. Dahil sigurado, yung mga pita ng laman ay hindi natin yung magagawa. Galatians chapter 5. Basahin natin yung verse 16. Ito sabi dito, Galatians chapter 5, verse 16. This I say then, walk in the Spirit. So, obedience, live in obedience. Walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Sa Tagalog, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu. At hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Living in step with the Spirit, walking with the Spirit, syempre it will resist yung sinful desires natin kahit pa tayo ay tinetempt. Yeah, so makakatulong talaga sa atin yung pagiging obedient. Kaya nga sabi dito sa point 3 natin, resist temptation, syempre live in obedience. Use God's word as a weapon. So syempre na rin dyan mga kapatid yung paano mo gagamitin kung hindi ka pamilyar sa Word of God. So, paano yun? Binatuhan ka ng talata na mali naman na interpretasyon. Paano mo siya i-review? So, syempre, to use the Word of God as a weapon effectively, syempre dapat nandyan yung pag-aaral, pagbabasa, pagbubulay-bulay, sabi nga, day and night. And then, syempre, maging obedient, walk in the Spirit. Sabi nga dyan sa Galatians chapter 5 verse 16, binasa natin, anong mangyayari? And ye shall not fulfill the lust of the flesh. Yan. Sabi nga natin, it will help us resist sinful desire. Yan. So, bilang mga tunay na mananampalataya, we must walk in the Spirit. If we are living our lives spiritually, syempre, dito sa mundong ito, tayo walking in the Spirit, kahit pa ang ating paligid ay perilous, habang tayo nandito pa, anong sabi sa talata? Ye shall not fulfill the lust of the flesh. So, silakad tayo ayon sa Espiritu. Hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Resist temptation. Live in obedience. And then, ito pa yung isa, mga kapatid, huwag nating i-tempt, kumbaga, ang Panginoon, Kung alam naman nating mali, for example, ito na pag-usapan namin ito last time, nakita ko to sa balita, matagal na to naalala ko lang, siguro siya ay worker ng isang church. Doon siya nag-park sa bawal. So meaning illegal parking siya. Di in-interview siya. Sabi, sir, alam niyo pong bawal dito. Bakit po dito kayo nag-park? Eh ayaw magpatikit.
iniaabante na yung sasakyan. Sabi, hindi, sabi ng boss ko dito daw pwede. Sir, ibawal nga eh. Di-interview, hindi, sabi ng boss ko pwede dito, kaya alis ako. Yes, sabi, sino po ba yung boss nyo? Yan, sino daw yung boss? Sabi, si Jesus. Aba, hindi parang anong nangyari, parang naging katawa-tawa ang Panginoon, Kung gusto ba ng Panginoon ay gagawa ka ng bawal. Siyempre, alam mong bawal doon ka pa pumarking yan. Na-TV pa. So, ang point natin doon, kung alam mong bawal, huwag mo nang gawin. Kasi, hindi maganda. Tulad noon, So, siyempre, ako kita naman na siya ay mukhang susundo, parang susundo siguro yun ng mga a-attend o ng mga visitor, doon nag-parking sa bawal. Tapos nung titikita na ng MMDA ay ayaw, doon daw ang sabi ng boss niya pwede daw doon. So, yun, talagang makita natin doon yung mga having a form of godliness, pero wala eh. Nakiki-Christian lang yung mga yan, So, kung alam natin bawal, kung tayo watchful and prayerful, iwasan na natin. So, sabi nga natin, dito sa ating third point, isa pa nating subpoint dito ay flee from sinful situations. So, kung alam mong, isa pa, kunwari may sasakyan ka, alam mong, kunwari, may motor, alam mong pag doon ka nag-parking, illegal parking ka, tapos pagbalik mo ay nakapadlock na yan sigurado. So, hindi, sasabihin mo, hindi, ako'y naniniwala, iingatan niya ng Panginoon. Ipapark ko yan dyan. So, parang namang yun, tinetempt mo ang Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, huwag nating itetempt ang Diyos. Yan. So, flee from sinful situation. So, saan natin mababasa din yun? So, syempre, in-advise yan ni Paul kay Timothy. Basahin natin yung 2 Timothy chapter 2. So, flee from sinful situations. Tumakas, lumayo, umiwas. 2 Timothy chapter 2 sa verse 22. Ito advice ni Paul, flee also youthful lust. Yan, datapwat layaan mo ang masasamang pita ng kabinataan. So meaning, ang point natin dito, flee from sinful situation. Basahin natin ang buo yung talata. But follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. Yan. So sasabihin mo, ang boss mo ay si Jesus. Pero hindi ka naman nag-flee dun sa mga maling sitwasyon, Ikaw pa yung nag-focus na para mayura ka ng pangalan ng Panginoon, Boss daw niya si Jesus. Nagawa siya ng mali. Hindi na may Panginoon, dun sa paggawa niya ng mga illegal na bagay, yan. So, huwag tayo ganun. Ang advice, flee. Layuan natin yung mga ganan. Avoiding tempting environment is also a part of resisting temptation. Siyempre, alam mong pag pumunta ka doon, na-invite ka, ng iyong katrabaho, sabihin natin, tara, punta tayo, birthday ni ganon. So, hindi ako umiinom, mga ganon. Hindi, tayo kakain lang. So, alam mong may possibility na ma-expose ka sa mga worldly pleasure. So, at sumama ka, So, alam mo namang may ganun. So, delikado. Avoid tempting environments. Yan. Hindi porket sasabihin, mananampalataya ko, kaya ko i-resist yan. So, again, dun ka papatak sa nagre-rely ka sa iyong sariling strength, sa iyong sariling kakayahan. So, china-challenge mo ang Panginoon, ang Diyos, pagka ganun. Huwag tayong ganun. Ang utos, flee, layuan. Sabi nga doon sa binasa natin, Proverbs chapter 3 verse 7, yung kanina binasa natin. Basahin nga ulit natin yun, para ma-connect natin dito, na dapat tayo magde-depart. Pag alam natin na yung lugar na yun, yung pupuntahan natin ay isang tempting environment, ay part ng pagre-resist natin sa temptation, ay huwag tayo pupunta doon. Yan, Proverbs chapter 3 verse 7, binasa na natin ito kanina.
tayo maging pantas sa sarili nating mga mata. Yan, sabi dito, be not wise in thine own eyes. Ano kailangan gawin? Fear the Lord. Ano pa? And depart from evil. So, alam pupunta ka doon ay tempting na lugar. Alam mong makakagawa ka dyan ng sinful, ng sin. So, sabi, depart. Proverbs chapter 3 verse 7. Una, fear the Lord. So, lagi mong alalahanin, sabi nga sa verse 5, lagi nating verse 6, lagi nating acknowledge siyang Diyos. Fear the Lord and depart from evil. Flee from sinful situations. If you recognize na delikado pag pumunta doon, depart from it. Flee from it. So, yun natin mga example. Yan. So, tayo ay nandito na sa tapos na ating point number 3. Conclusion, mga kapatid. So, sabi nga natin, watchfulness and prayer. Sabi ito, basahin ko na sa English. Ought always to exist together. Yan. So, hindi sila pwedeng paghiwalayin. Kasi yun nga ang sinabi natin Panginoon to resist temptation, dun sa teksto natin. So, watchfulness and prayer ay magkasama. Kasi bakit? Watchfulness without prayer, anong tawag doon? Watchfulness without prayer is self-confidence. So, yun po yun. Again, watchfulness without prayer is self-confidence. We are proud na kaya natin by our own strength. Ganun ang lalabas na. Ganun ang ibig sabihin nun kung walang prayer. Watchfulness without prayer is self-confidence. And then, prayer without watchfulness is presumption. Ano ibig sabihin nun? Pray ka ng pray. Ako'y nananalangin na bawal ako dito pumarty, pero ako'y naniniwala. Pinanalangin ko na yan sa Panginoon. Hindi yan mahuhuli. Yan. Prayer without watchfulness is presumption. So, ano yan? We pervert the scriptural doctrine of dependence. Kumbaga, sinasabi natin na tayo maging dependence to God, mag-rely tayo sa Panginoon. Pero, pag atin yung ganong attitude na prayer ka lang ng prayer, kahit alam mong bawal, pine-pervert natin yung katuroang yun, na tayo ay mag-rely sa Diyos. Ang tawag dyan, sa English, yung doctrine of dependence, pag ating, yung nasabi natin, mali ang ating pagkakaintindi, alam mong bawal, ginawa mo pa rin, pero sasabihin mo, pinag-pray ko naman eh. Ang tawag doon, fatalism. So, perverted. So, mali ang ganong attitude. Prayer without watchfulness is presumption. Yan. They are two things which God has joined together in His Word. Tama. Kasi yun ang sinabi ng Panginoong Jesus. Watch and pray. Doon sa ating teksto. They are two things which God has joined together in His Word. Yan. Jesus command to watch and pray that ye enter not into temptation. So, yun yan ay panawagan ng duty natin bilang mga mananampalataya para tayo maging spiritual vigilance, spiritual vigilance. And then prayer means dependence to God. Dapat tayo ay nagre-rely sa Kanya. Pero hindi na ba natin exploit na ganun nga na ay pinag-pray ko na yan kahit ako'y pumunta diyan, hindi ako makakagawa ng kasalanan. Fatalism 'yun, Kasi pinabayaan mong alam mong kailangang iwasan. Kailangan natin mag-flee. Pero pumunta ka pa rin. Yan. So, nakita natin mga kapatid. Sabi sa ating text, to watch and pray that ye enter not into temptation. Bakit? The spirit indeed is willing. Kahit ikay mananampalataya, consider din natin ang ating weakness. But the flesh is weak. Yan.
Kasi pagka ating niresist yan, mga kapatid, yung temptation, meron din yung blessing, So ito ating last verse, mga kapatid, sa ating pagtatapos, closing verse, May blessing yan kapag na-endure natin ang temptation. Basahin natin yan sa James. James chapter 1. Yan, James chapter 1 sa verse 12. Yan, nandyan. Sabi, sa James chapter 1 verse 12, Blessed is the man that endureth temptation. For when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord had promised to them that love Him. Sa Tagalog, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa Kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Kaya ang ating panawagan sa atin bilang mga members ng tunay na iglesia ng Panginoon, dito sa San Pablo, tsaka sa ating mga kapatiran sa mga tunay na iglesia, tayo ay gawin natin yung ating duty, mga kapatid, i-commit natin ang ating mga sarili na doon sa pagiging watchful and prayerful, watch and pray, sabi nga, mga kapatid, make prayer and vigilance a daily practice, kumbaga. Kasi yun ang kaibahan natin kasi kung hindi natin yung ginagawa, ay wala tayong pagkakaiba doon sa mga unbeliever. Ibahin natin yung ating way ng yung ating paglakad dito sa mundo. Sabi nga, walk in spirit. Ibahin natin. Hindi tayo kagaya ng mga unbeliever tsaka ng mga peking Christian. Yan. Mga hindi kinukonsider lagi ang Panginoon. So, kailangan bilang mga tunay na mananampalataya, tayo ay maging watchful, watch and pray, that ye enter not into temptation. Yan, sabi sa ating teksto, Matthew 26 verse 41. Kasi alalahanin natin, kahit tayo willing, tayo ay nasa flesh pa din. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. So, yan mga kapatid, dyan po nagtatapos yung ating mensahe na pinamagatang yan, recognizing and resisting sin. So, part 2. So, dito nag-focus tayo dun sa watch and pray. Mas binabuti natin kasing idagdag ko lang talakayin muna yung nauna yung allurements and temptation. Kasi atin munang alalahanin yung ating weakness. So, dito atin namang pinagpukusan yung part ng watch and pray. So, yun nga ang ating panalangin sa bawat isa, maging habit natin ito kung ganitong ugali bilang mga tunay na mananampalataya, watch and pray. Ating ibahin, huwag natin gayahin yung iba na hindi naman mananampalataya, na kung makapag-decide na lang ay sige, go lang ng go. O kaya naman yung mga nakikikristiyan china-challenge ang Diyos, sabi, ay pinag-pray ko naman yan, hindi ako maano dyan, pag pumunta ako dyan, hindi ako makakagawa ng kasalanan. So, mali po yan. So, dito tayo magtapos. Again, watchfulness without prayer, alalahanin natin, is self-confidence. And prayer without watchfulness is presumption. Handaan natin yung mga kapatid. Magkasama yan. Ating ganapin. Duty natin yan. Panginoong Jesus ang nag-utos niyan. So, mga kapatid, may God bless the message in our hearts. Tayo po ay lumuhod at manalangin bilang pagtatapos. Aming Diyos na banal, mataas-taasan, makapangyarihan sa lahat, aming soberanong Diyos. Maraming pong salamat sa inyo pong naging mensahe sa amin ngayong umaga. Tunay po aming Diyos na inyo kaming tinuturuan at inuutusan upang maging watchful aming Diyos sa bawat oras
kasama po nito, kalakip po nito ang pagiging prayerful aming Diyos. Kami ay palaging manalangin sa inyo, palagi namin kayong alalahanin sa bawat oras, sa bawat pagkakataon sa aming mga buhay. Ang Diyos nawa itong inyong mensahe sa amin ay magsilbing kalakasan ng bawat isa, ng mga kapatiran, maging pagpapala ito sa amin, at maging equip po kami aming Diyos upang maging handa kami sa aming paglakad sa lupa habang kami nandito pa, habang aming pinihintay ang inyong pagbabalik. Ang aming Diyos ay maganap namin palagi itong utos na aming Panginoong Hesus na maging itong watch and pray aming Diyos upang kami ay maka-iwas sa temptation, aming mapagtagumpayan ang mga gawa ng kaaway. Kung inyo man po itong i-allow aming Diyos, kami naniniwala na kami inyong gagabayan upang mapagtagumpayan pa rin ito aming Diyos. All things work together for good, sabi nga po ngayon yung banal na salita. Kami Diyos, maraming salamat sa inyong mensahe. Nawa po ay kayo ang naitaas na mapapurihan at papasalamatan. Amin niyo pong pinapanalangin ang aming pong pastor, si Pastor Norman, mamaya po sa pag-uwi po niya dito sa kanilang tahanan. Ingatan niyo po siya, gabayan, hatid po ng ligtas at mapayapa dito sa kanilang tahanan, at amin siya makasama mamaya sa panghapong pananamba. Hindi po dinadalangin ang bawat isa sa aming pong pangsamantalang paghiwa-hiwalay. Hatid po ang bawat isa sa kanya-kanyang tahanan ng ligtas at mapayapa. At mamaya po hapon, nawa po inyong loobin na kami makabalik dito at kami po ay makasamba muli sa inyo sa Espiritu at katotohanan ng aming Diyos. Hindi po marami po salamat sa inyong mensahe sa amin ngayong umaga aming Diyos. Tunay po na kaibuti po ninyo sa inyong mga anak. Marami po salamat. Nagabayan niyo po kami palagi sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Ito aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Hindi po, maraming salamat. God bless po.